Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay hindi na makalayo sa social media. Lalo na sa mga selfie, bawat isa ay naghahangad ng perpektong kuha. Kaya nang lumabas ang app na Perpekto, agad itong naging viral. Ang app na ito ay naiiba hindi lang basta naglalagay ng simpleng filter tulad ng ibang apps. Ang teknolohiya nito ay tila may kakayahang gawing makatotohanan ng mga pagbabago. Pumayat ka, pumuti ang balat mo, kuminis, luminaw ang mata, gumanda ang hugis ng mukha, lahat ay mukhang totoo sa screen. Hindi mo na kailangan gumamit ng Photoshop o pumunta sa dermatologist, isang swipe lang at perpekto ka na. Unang linggo pa lang ng release, milyon-milyon na ang nag-download ng app. Trending agad ang hashtag na Perpekto Challenge, kung saan ipinapakita ng mga taong kanilang before at after selfies. Ang dating insecure at mahiyain ay biglang naging confident at sikat sa social media. Ang bawat tao ay nahumaling sa ideya ng pagiging perpekto, lalo na tila mas pinapansin ng lipunan ng kagandahan. Kasama si Lara sa mga nahilig sa app na ito. Madalas siyang mainggit sa mga influencer na puro magaganda at may perpektong buhay. Lagi niyang iniisip na kung mas maganda lang siya, baka mas pansinin siya ng mga tao, baka mas mahalin siya ng kanyang crush, at baka mas maging masaya siya. Kaya nang marinig niya ang tungkol sa perpekto, agad niya itong dinownload. Sa unang gamit pa lang ni Lara ng filter, napansin na niya ang kakaibang epekto nito. Habang pinipilit niyang gawing mas payat ang kanyang mukha gamit ang sliders, naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang panga. Binaliwala niya ito at sinabing, "Ang ganda ko. Parang totoong totoo." Nag-post siya ng selfie at mabilis itong nag-viral. Dumami ang likes, comments, at shares. Napansin siya ng mga tao sa opisina at may ilan pang ang nagtanong kung anong skincare routine niya. Sa tuwing gagamitin niya ang filter, parang may epekto ito hindi lang sa screen, kundi sa totoong buhay niya. Ang mga pimples niya ay unti-unting naglaho, ang mukha niya ay tila lumiliit, at ang kanyang balat ay kumikinis. Hindi niya may paliwanag, pero para bang nagiging mas perpekto siya araw-araw. Ngunit may kakaibang bagay siyang napansin sa tuwing tumitingin siya sa salamin, iba ang itsura niya. Sa halip na maganda, parang may kulang. Ang mga mata niya ay nagiging mapupungay pero malamlam. Ang pisngi niya ay parang masyadong manipis, at ang refleksyon niya ay tila hindi sumusunod sa bawat galaw niya. Habang mas lumalalim ang obsesyon niya sa perpekto, napansin niyang nagiging mas weird ang app. May bagong update na naglalaman ng mode na tinatawag na True Self Mode. Agad siyang na-curious. Pagbukas niya nito, nag-pop up ang babala. Ang mode na ito ay magpapakita ng tunay mong anyo, walang atrasan. Sigurado ka ba? Sa kabila ng kakaibang mensahe, pinindot niya ang yes. Agad nagbago ang kanyang screen. Ang nasa camera ay hindi na lang basta mas maganda ito na ang ultimate version ng sarili niyang kagandahan. Mas matangos ang ilong, mas maliit ang mukha, at ang kanyang mga mata ay mas makintab at buhay. Muling nag-post si Lara ng bagong selfie at mabilis na umanito ng libo-libong lips. Pakiramdam niya, siya na ang pinaka-perpektong babae sa mundo. Pero sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang bangungot. Una, napansin niya na kahit hindi naka-on ang app, ang camera ng cellphone niya ay biglang bubukas at magpapakita ng kanyang mukha sa True Self Mode. Sa una, iniisip niyang glitch lang ito. Pero habang tumatagal, nararamdaman niyang parang may nakatingin sa kanya mula sa loob ng screen. Sa gitna ng gabi, habang natutulog siya, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone at nag-on ang camera. Ang nakita niya sa screen ay hindi siya isang nakakatakot na bersyon ng sarili niya ang nakatingin sa kanya. Basag-basag ang balat, malalalim ang mata, at may nising parang halimaw. Sinubukan niyang burahin ang app, pero hindi ito na-uninstall. Sa halip, nagbukas ang app mag-isa at nagpakita ng mensahe. Hindi ka na makakatakas. Ang tunay mong anyo ay nahanap na. Pagkatapos nito, nagsimula siyang makakita ng kakaiba sa kanyang refleksyon. Sa salamin, ang nakikita niya ay hindi na siya. Ang kanyang mga mata ay nagiging kulay itim, ang kanyang balat ay parang natutunaw, at ang bawat galaw niya sa salamin ay laging nauna kaysa sa kanya. Isang gabi, nagdesisyon si Lara na humingi ng tulong sa social media. Nag-livestream siya para ikwento ang nangyayari sa kanya. Habang nagsasalita siya, napansin ng mga viewers na parang may aninong gumagalaw sa likod niya. May mga nagkomento, "Lara, may tao sa likod mo. Tigilan mo na ang app na yan. Bakit parang ibang mukha mo ngayon?" Sa kalagitnaan ng livestream, biglang nagbago ang mukha ni Lara. Sa harap ng lahat ng nanonood, nakita nila ang pagbabagong nangyari. Ang kanyang balat ay biglang nagkakabitak-bitak, ang kanyang mata ay bumaliktad, at ang kanyang bibig ay bumuka ng napakalaki.
Ang sigaw niya ay napalitan ng isang nakakakilabot na halakhak. At pagkatapos nito, nag-blackout ang screen. Kinabukasan, ang huling video ni Lara ay nag-viral. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan siya. Ang tanging naiwan ay ang kanyang cellphone na naka-on pa rin ang camera, ipinapakita ang isang selfie. Sa larawan, hindi na si Lara ang nakikita isang halimaw na may basag-basag na mukha na kangisi, tila hinihintay ang susunod na gagamit ng perpekto. True Self Filter Beware the app social media horror don't download Vanity Kills Modern Curse Perfecto.